Shabbat Shalom at magandang hapon sa lahat ng ating listeners dito pa rin sa ating programang Ilaw ng Mesiya sa sa inyo ng Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Sa linggong ito, sa hapong ito ay tatalakay tayo ah, sa napapanahong pag-observe ng unleavened bread at yung nakaraang Pisak o Passover celebration ng lahat ng mga nanampalataya ng Panginoon, Messianic at ng mga Jews sa Israel at sa lahat sa sa buong mundo kung saan nandoon ay sila ay sumusunod sa mga aral ng Panginoon sa Torah. So, samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras para sa pagtatalakay ng pahayaw sa ating Torah portion at the same time ay diretso po natin sa Pisak o Passover and Unleavened Bread na ibabahagi sa atin ni Brother Richard Sison. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Peruelo, at kasama pa rin live sa kabilang linya si Brother Richard Sison ng Light of Messiah Ministries, Canada. Shabbat Batiin shalom, natin. Sister Deb. Shabbat shalom mga kapatid, mga kaibigan. Okay, Shabbat Shalom. So bago po tayo magpatuloy, hilingin muna natin si Brother Richard para sa opening prayer. Manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapaglingkod sa inyo. Salamat Panginoon dahil sa panahon ngayon, ang panahon ng Pesach at uh, kapistahan ng walang libadura, ay patuloy kaming makapaglingkod sa inyo at maibahagi ang inyong salita sa mga kapatiran na naghanap ng katotohanan. Nawa Panginoon ay pagpalain niyo ang inyong salita na ito ay manatili sa puso ng bawat isa at magbunga ng magandang gawain ayon sa inyong kalooban. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Ang ating weekly Torah portion, para ipagpatuloy po natin yung ating regular na ginagawa ng pagbabasa ng weekly Torah portion during Sabbath. At ito po ay matatagpuan sa aklat ng Exodus, chapter 33, verse 12 hanggang chapter 34, verse 26 na may pamagat na Pisak o Passover at tinatawag din Shabbat Kol HaMoed. Balik natin kay Brother Richard ang oras para sa pagtatalakay. Salamat Sister Deb at ito nga po pag-uusapan natin ang Passover, ang Feast of Unleavened Bread at banggitin na rin natin pati yung first fruit kasi bundle ang nito Ah, Diretso na. Sunod-sunod. sunod isang paalala sa mga kapatiran, mayroong tatlong commandment na major commandments ang ang itong Feast of Unleavened Bread. Una, dapat walang mga libadura, hindi tayo kakain ng anumang libadura sa sa panahon ng kapistahan na ito, no? So lahat ng mga pagkain na may mga yeast or yeast products o mga may mga libadura hindi natin pwede itong kainin, at dapat wala rin ito sa loob ng ating pamamahay. So, yan ang utos ng Panginoon. Pangalawa ay dapat tayo kumain ng tinapay na walang libadura. So, ang utos hindi lang sa hindi tayo dapat kumain ng tinapay na walang libad ng may na walang na may libadura, pero dapat kumain din tayo ng tinapay na walang libadura. So, kakain daw tayo For how many days, Brad? hanggang for 7 days yan. Start Mag-i-end ng Pisak, ito start ng mula, Passover. mula nung Pesach hanggang Monday sundown. Yan, At dapat walang work on the first saka seventh day ng Feast of Unleavened Bread, no? So yan ang mga commandments ng Panginoon. Um, Yan ang major.
Of course, during those times, dapat meron ding tinatawag na since ano siya, kapistahan siya, dapat meron din siyang tinatawag na ah, yung ano magko-congregate yung ano holy convocation na tinatawag o pagsamba May sa pagtitipon. pagtitipon. Yan ang mga commandments. So, at this time, dapat wala ng mga libadura sa loob ng pamamahay. At kung meron pa rin, ay dapat alisin ito, no? Dapat wala ito. Minsan kasi may mga nakakalusot pa rin, Sister Deb, eh. Pero dapat talaga wala. Oo. Alisin Minsan nga akala mo okay na, tapos nung ano na saka mo nakita may nakalusot. yung nakalusot. So, alisin ka agad. Parang ano yan, Oo. yan yung, yan eh, lahat yan eh, physical sign ng spiritual reality o teachings, ano? Kapag may ginawa tayong kasalanan, pinakita sa atin ng Panginoon, automatic dapat alisin agad natin yon. Yan ang ano ron eh. Oo. Kasi dapat during this time, ano tayo, malinis tayo sa harap ng Panginoon. So hindi tayo dapat marumi, no? 7 days lang hinihingi niya, hindi 365 days, ano? Mm. So kaya anuhin natin to, no? Kumbaga, ito lang yung konting commandment ng Panginoon na napakadali namang sundin talaga kung gugustuhin, no? Yan ang ano. Tsaka ito ay meron itong mga katuruan, ano? Ang lahat ng kapistahan ng Panginoon um, hindi katulad ng mga kapistahan ng mundo. Ang kapistahan ng Panginoon, merong mga significance, ano? Una, meron itong tinatawag na memorial events in the past. Ibig sabihin, nangyari sa noong araw, no? Oo, Um, kaya sineselebrate ngayon. celebrate. So, ang Passover, ang memorial event niya, ito yung first Passover na nangyari no sa Egypt, no? Nung time na pinatay ng Panginoon ng mga firstborn child, firstborn male sons ng mula sa Pharaoh hanggang sa slaves hanggang sa mga prisoners, pati mga animals eh. Oo. Oo, yung mga firstborn. At Kaya niligtas niya yung mga sumunod sa yung instruction niya yan, about Passover. yung paglagay ng blood, no? Pero mga kapatid, mga kaibigan, hindi lang po mga Israelitas ang nakaligtas dito, kundi pati yung mga ibang nasyon na sumunod. Kaya Nadamay yung mga nakisunod sa nakisunod, utos sa Israel, nakigaya. Yung Israelites nakigaya, yan. yun, naligtas. Kasama na dyan si Caleb, ano? Si Caleb, hindi Oo. siya Hudyo eh. Hindi siya Israelita, pero sumunod Pero sila. nakasama. Nakasama sila. Tapos naging leader pa later on. Oo, Hmm, nakapasok pa siya sa ano, sa Land promised of land. Promise, na original. Original na taga-Egypt, nakapasok siya sa Land of Promise, silang dalawa ni Joshua, no? Si Moses nga hindi nakapasok eh. Hmm. So, yan yung memorial, ano? Ngayon, ano naman ang what about yung first fruit? Ano ang monumental event in the past, ano? Ang ito ay yung pag-unang celebration ng Feast of First Fruit ay nung nakapasok ang Israelita sa Land of Promise on the 50th Jubilee. Yan, no? Yan ang 50th Jubilee, no? Kaya napakahalaga yan. So, yan ang isa, no? Ngayon, meron din yang tinatawag na yung uh, types and shadows ng Messiah, no? Hmm. Ibig sabihin, Brad, Brad, bago tayo magpatuloy, ah, i-ano muna natin ang kailan nag-start yung Pesak na sinelebrate ng lahat ng mga believers nag ngayong week. well, nagsimula ito nung Monday evening. Monday sundown, Monday and then we'll end next week Monday sundown din. sundown. Ah, And on yung Pesak din, start ng Pesak ay nag-start din yung unleavened bread, yung yan. pagkain ng Actually, unleavened bread ang a day ah, after. yan ang magandang tanong, Sister Deb, no? Kasi Mm. ang ano actually, ang
ang Kasi ang unleavened bread din yung kinain sa pisak, 'di ba yung yeah, sinerve yan, na oh. bread? Ang 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 14th of Nisan actually ay nangyari on sundown ng Sunday evening, no? Kaya lang ang Mm. nangyari, ang mga Jew, buong Israel, sineselebrate nila ito on the 15th. Yan, on the Para sa 15th. unleavened bread. Oo, pero ang Panginoong Yeshua, nung siya ay ang last Passover niya, ginawa niya ito on the 14th of Nisan. So yun ang ano, no? Mm. So yun ang Pasok pa rin naman, Brad. yun, nasa loob pa So, rin. yung pisa-pisak, siniserve yung unleavened bread. Start na ba yun ang first day ng unleavened bread? Well, actually, that's true, no? Mm. Utos na kasi ng Panginoon na Kasi dapat 7 days eh. unleavened yung kakainin mo. Ang It kakainin end natin. on the seventh day. Yeah. Oo. So, kaya From nangyayari, pisak. 15th ng pagsimula ng 15th, yun yung sineselebrate ng Israel. So nakikisabay lang tayo. Pero kung titingnan talaga natin ang ginawa ng Panginoong Yeshua, at pati ang yung mga tinatawag na yung Qumranic community nung araw, panahon ni Yeshua, 14th of Nisan ang sineselebrate talaga. So, yan yung kaya noon pa man meron ng controversial ito eh. na na Mhm. ano ba talaga 14th to 15th. Kaya maski mga believers nung second century merong argumento rin tungkol diyan. So yung mga ibang believers sa 14th of Nisan talaga. Mm. Okay. Yung iba naman 15th of Nisan ng evening. Mm. So, uh, ang akin diyan either way, Basta ma-observe. observe. Kasi in reality, hindi kaya ng mga priest na gawin sa isang araw lang ang ano ang pagpatay ng lamb. Oo, Kasi matrabaho yun sa templo. may 1 million na mga Israelites na ano pupunta. Paano nila matatapos in 1, 2 days? Kaya actually, in reality, may mga iba on the third day, iba on the fourth day. Mhm. So kasi Mhm. wala eh. Hindi mo naman magagawa So, kaya wag na nating pagtalunan, basta oh, i-observe na lang basta natin. within that period. Tapos Oh, meron pa Brad kasi 'di ba ngayon ang sineselebrate yung tatlong sunod-sunod na moedim o appointments from Pisak, unleavened bread, and after ng unleavened bread ay the following day ay ito ba yung yung first fruit, first, yung 16th of Nisan. it will be on Tuesday next week. Oh, hindi. Sa as far as yung tinatawag kasi na rabbinic, ang rabbinic Judaism, which is sila yung dominant ngayon, no? At Mhm. sinusunod ito ng buong mga Yung mga Hudyo Jews, yeah. ay inadapt nila yung tinatawag na parasaic, o so yung teaching ng Pharisees, kasi doon galing ang rabbinic, Mhm. na on the 16th of Nisan ang first fruit. Kasi sinasabi nila na ang commandment is after the Sabbath. Ang first Ah, fruit is a usually day palagi siyang after the Sabbath. ano, papasok siya ng Sunday palagi. Well, yan naman yung stand ng mga Sadducees. Mhm. Kaya magkaiba. So, May ah mga conflicts. kaya ang medyo may konting medyo controversial lang konti ang itong ano na to. Ang Oo, problema, kasi puro may mga reasons. oh, oh, They ang have ang their own bilang reason. ang bilang ng yung counting of the Omer ay nag-i-start yung first day sa first fruit. So pag Mhm. mali bilang mo, mali rin yung kalalabasan
nung Nung Pentecost. Doon, Pentecost. doon dependent ang So, Pentecost. kailan yung start ng counting of the Omer? Well, nagsi-start sila, ang rabbinic ay nag-i-start ng 16th of Nisan. So Mhm. nag-start siya ng Wednesday evening. Tuesday evening. So yun ang start niya. So ngayon, So, talagang sunudan siya. magkakasunod. So Sunod yung tatlo. ang ano kasi, ang sinasabi nila, based ito doon sa utos na it should be a day after the Sabbath. Kasi ang Kaya lang, hindi 15th siya of Nisan, ang 15th Oo. of Nisan is also a Sabbath. Ang point naman ng mga Sadducees, dapat yan during the regular Sabbath. So yun ang mga medyo controversial na antay natin ng Panginoong Yeshua to Oo. resolve Lahat that. naman yan, kumbaga lahat yan ay I-resolve, lilinawin i-resolve niya sa para ating sa lahat. atin. Basta, Oo. sumunod lang tayo. Pero ang aking duda diyan, mas tama ang mga Sadducees kaysa sa Pharisees. Kasi for Yan. one, ang mga Sadducees, sila yung mga priest during Mm. the time. Although corrupt sila, pero sila yung wala namang Alam nila yung Torah. alam din naman ng Pharisees, kaya lang ang mga Oo. Sadducees sila kasi magwe-wave ng ano silang nagwe-wave ng first fruit. Hindi naman Yes, ang mga yes. Pharisees eh. Ang mga Pharisees Ah, mga ano lang yan, mga scholars lang, mga nag-aaral ng Torah. Pero yung priest mismo, yung priesthood sa Sadducees. Sadducee. Kaya lang nung nawala na yung templo, naging dominant ang mga Pharisees. Kasi kaya Yes. bakit kamo nawala ang mga Sadducees? Kasi namatay sila lahat to defend the temple. Sila kasi ang magdi-defend ng temple, nauubos sila. Mm. Siguro may nakaligtas man iilan lang, no. Ngayon ang mga Pharisees ngayon ang mga naging dominant, tapos eventually sila naging rabbinic, no. Naging ano na 'yon, tuloy-tuloy na 'yon. And even before, meron ding yung tinatawag na Qumranic community. Ito yung mga humiwalay sa temple. Mga Sadducites din ito, mga kamag-anak din ng mga Sadducees. Kaya lang ayaw nila ng turo ng Sadducees, ng ang practices kasi nga nakorrupt sila. So, and meron silang ayon sa kanilang writings na inutusan sila ng Holy Spirit to wait for the Messiah doon sa doon sa wilderness. Kaya si John the Baptist is actually part ng Qumrani community, mga Essenes na Mm. tinatawag. SNS. Mga Essene sila. Mga Sadducites actually mga 'yan. Mga kaapu-apuhan ni Sadok, Misado. priest. Oo. Ngayon, um, ang mga Sadducites o mga Essenes, sila talaga yung pinaka-religious during the time. Kaya lang ang problema nila, Mm. humiwalay sila sa temple system, which is mali din. Kaya Mm. mali sila lahat during the time. Pagdating ng Panginoong Yeshua, kinokorek niya yon. Mm. Pero mas mas close siya sa mga Essenes. Essence. So yung mga ano, yung Sermon of the Mount sa mga Essenes yun eh. Ang Mm. sermonan niya yung mga Essenes doon. So um, si John the Baptist mismo ay Essene, no? So yun ang ano niya, yun ang bakit Essene ka mo si John the Baptist? Kasi una, anak siya ni Zechariah na priest din. Mm. Tapos nung ano siya, ando doon siya sa wilderness, ang theme ng ng mga taga-Isin is yung we are the voice from the wilderness. Yung pinipreach ni John the Baptist, ganun na ganun ang pinipreach ng mga Isins. Kaya ang paniniwala nga nila is part talaga si John the Baptist doon. Kasi ang teaching ni John the Baptist ay malayo sa mga Pharisaic at malayo sa Sadduceic, sa mga Sadducees Mm. at mga Pharisees. So very close siya sa mga Yun nga yung yung teaching nitong Pharisees sa Sadducees, may mga teaching sila na kumbaga dagdag bawas.
May dinagdag, may binawa. Correct. Oo. Pero actually, ang Pero utos, na-maintain nila yung Torah. Although hindi nila na-maintain, Torah. meron ding may sinuturo pero hindi sinusunod. Parang Ah, ganun. okay. Actually, Hindi sabi nga ng Panginoon pinapractice. Yeah. sabi nga ng Panginoon, pakinggan sundin nyo lahat ng tinuturo ng mga Pharisees. Tama. Yung sabihin, tama yung Torah Oo. nila. Torah Malapit din sila tinuturo. sa turo, But pero the wag yung gagawin. practice, do not obey them. Yung gagawin yung ginagawa nila, sabi niya. Oh, yun ang, Oo, so, tama. kaya ang So, nangyari, ito rin yung madalas na kailangan nating linawin kasi lalo na sa mga Christian teachings, pag sinabing mga pariseo, parang yung sinumpa na sila ng Panginoong Yeshua. Which is hindi naman, kundi inaalis lang, ayaw lang ng Panginoon yung tinuturo mo yung Torah pero hindi mo pinapractice at sa minsan naaapi pa nila yung mga dapat na dinadamayan. sosobrahan pa, oh. Yes, nakikita Sumusobra. din natin sa mga grupo na kung saan tinuturo ang Bible but then hindi pinapractice yung pagtulong sa mahirap, sa mga nangangailangan. Kasi wala na nga namang hindi naman makaka-apekto sa salvation nila. So, bakit naman? But then, Brad, napakahalaga pala ng ang Pesak. Ah, Pesak is also parang ang significance nito ay salvation. Kasi ito yung physical na pagpapatunay na isi-save ng Panginoon yung mga sumusunod sa Kanya. So yung mga sumunod sa Kanya na nag-observe na sinunod yung paglagay ng ano sa pintuan, yeah, yun yung mga nagiging. correct. So, yun, Um, kaya talagang um, ang Panginoon ay tinuturo niya kung anong tama, no? So hindi kino-correct niya. Actually, ang mga isins, ang sinasabi nila, ang inaantay nila yung tinatawag na teacher of righteousness. Mhm. Nag-aantay sila ng magtuturo talaga sa kanila ng tama. Oo. Kaya Kasi nung dating questionable ang na yung Panginoong Yeshua, practice nila ng mga oo, leaders. No? pati sila lito na rin eh. So, Oo. kaya pagdating ng Panginoong Yeshua, nakita nila ito yung teacher of righteousness. Mhm. Kaya lang nung si John the Baptist kulong, parang medyo nag-doubt siya. Sabi niya, ikaw ba yung inaantay namin o mag-aantay pa kami ng iba? yun, yun ang eh. Kaya sinabihan ng mga disciples ni John the Baptist, ah, ang dalawang disciple ni John the Baptist kasama ni Yeshua si John saka si James. Mhm. Pareho niya, hindi, sorry, si John saka si Andrew. Ah, Oo. ah, Mapapansin natin din, Brad, na walang selosahan kasi kumbaga nag-umpisa sila kay John the Baptist nung pumunta sila kay Yeshua. Hindi naman sila, oy, ginagawa mo yung ano ko, yung miyembro wala. ko, yung aking disciple. Hindi. Sabi naman ni John the Baptist, siya mag, ano na siya, yung baga from peak pababa na siya. Ang Panginoon naman ang Yes, tataas. alam na niya na Alam itataas na na niya, ang ano lang siya Panginoon. alam niya Mm. na yun lang ang role niya. Siya yung, ano ba yun? Medium. Okay. Oo. Kasi nagsabi yung mga disciples niya, Siya yung nagbabantay. daan. Siya yung nag-prepare ng Oo. daan Sabi ng niya, ganun talaga sa Savior. sinabihan niya. Ganun talaga. Ako wala akong panama sa kanya. Kahit sabi niya, kahit tagatanggal nga Kahit lang ng tsinelas o tsinelas, hindi ako paglalagay ng pwede. tsinelas niya. Yeah. Hindi ako worthy. Pero, sabi naman ng Panginoon, wala daw mas mataas kaysa kay John the Baptist sa mga pinanganak ng Nung babae. panahon na yun. Oh, Mm. sa buong walang mas maano sa kanya. Pero yung pinakamahina sa Kingdom of Heaven, Yes, mga he is angels the ang greatest. pinag-usapan dito Hindi yung mga ligtas na tao, hindi yan. Ang least in the Kingdom of Heaven, meaning yung mga angels, yung pinakamahina na angel ay malakas malayo sa pinakamalakas na tao, which is si John the Baptist. Kaya sabi niya, kaya ang point lang diyan is huwag tayong mayabang. Kasi Oh. kung yung pinakamalakas na tao mas mahina pa sa pinakamahina na anghel, lalo na, di ba? So, Oh, wag yung sinasabi nga ng Panginoon na sino man nauna, siya yung nahuli. Parang kaya ganun. nga kung sino man ang Palaging nasa unahan, siya ngayon nahuhuli. mahuli.
Kaya tapos sabi nga ng Panginoon, kung sinong pinaka-servant of all, siya yung greatest sa inyo eh. Oh, Oo. ang ano ron, Okay, kung gusto daw nating maging great sa kingdom ng heaven, kailangan maging tayong maging servant. servant. Oh. Tsaka ikaw yung pinaka-humble, doon ka talaga sa Pinakamababa, oo. Ang pinakamababa talaga. Ikaw taga. humble talaga ang ano, So, ang attitude. mas meron din siya sinabi, kung gusto ng isang tao maging great sa kingdom, Mm, sabi niya, sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 19, if you do these commandments and teaches others to do the same, you will be called great in the kingdom. yun. So kung gusto ng isang tao na maging Ituro great, at gagawin niya muna. sundin. Dapat gawin niya muna, tapos ituro niya sa iba. If he will Sundin. do these commandments and teaches others to do the same, he will be called great in the kingdom. Pero at the same time, if a person violates the least of this commandment and teaches others, he will be called least in the kingdom. Yun ang nakakatakot doon, ano? So yan. Ngayon, ito, no, pinag-usapan natin kanina, Sister Deb, yung monumental Mm. event in the past, ano? Ang monumental event ng Passover, yun yung yung death of the firstborn na nakaligtas yung mga Israelites. Yung monumental event in the past ng Feast of Unleavened Bread, ito yung nung nakaligtas na ang mga Israelites, umalis na sila sa Egypt, no? O, tapos dala-dala nila yung unleavened bread. So, dala-dala nila Yung yung kanina significance doon, nila yung na sa ano, mamadali nila, sa init, yung sa sobrang init, naging flakes na, naluto na. bread, yung unleavened bread. No, yung Hindi, mga inano hindi na nila nila, nalagyan ng leaven sa wala na. kamamadali. Kaya, yun ang dahil, kumbaga, yun ang history, bakit tayo kailangan natin kumain for 7 days ng unleavened bread upang maalala nung time na yun napalabas na sila ay malaya na. Yan, yun. Ngayon, ano naman ang types and shadows nito, no? Ay, yung ano pala, yung first fruit, ang monumental event niyan, yun nga yung sinabi ko kanina na on the 50th Jubilee, meaning 50 years, from the time ni Adam, nakapasok ang children of Israel sa land of promise, no? Nakapasok sila. Yun ang monumental event. Ngayon, ano naman yung types and shadows? Yung types and shadows, ibig sabihin pointing to the Messiah. Um, ang Passover si Yeshua ang Passover lamb natin, no? Um, tapos isa pa pala sa monumental event, of course, ng Passover ay yung last Passover ni Yeshua at saka yung death niya. Ang death niya, Nagsabi pa siya na sasabay siya mag-Passover sa pagdating niya maggagawa ulit siya. Kaya tuwing Passover, sinasabi, next here year in in Jerusalem. Next year in Jerusalem. Jerusalem. Yan yung futuristic naman. So, ngayon, ang Feast of Ito yung Unleavened Bread pangako naman, niya. ang Feast of Unleavened Bread naman, yan yung pagburial sa kanya. Yeah, so, Oo. another monumental event in the past yan. Ano? At the same time, Brad, yung naalala ko yung sinabi na ang para siyang yung unleavened bread. He is the bread of life. Mm. Unleavened meaning he Yes. lived a sinless life. Uh, Tsaka ang ino-offer mo kasi sa sacrifice, Sister Deb, yung meal offering, dapat Oo. walang leaven yun eh. Wala talaga. Walang Unleavened talaga. leaven talaga yun. So yun ang types and shadows niya, no? Ang again, si Yeshua naman ay nag-resurrect o natagpuan siyang nag-resurrect na on the first fruit. So yan, ano? Ngayon, ang first fruit, wini-wave yan para i-accept ng Panginoon ng mga tao. So yun, ano? So yun yung mga types and shadows, ano? Ngayon, ano naman ang monumental event in the future? Ano naman yung prophetic event in the future? Yung Passover, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung tinatawag na Great Banquet of the Lamb. Yan, ano. Kaya laging nag-expect ang mga tao, ang mga Hudyo, na darating ang Panginoon sa Passover. Actually, I mean, magkakaroon ng Passover ang mga kaya nga sabi ng Panginoon, um, yung many will come from east and west and will sit with Abraham, Isaac, and Jacob.
yung term na sit o umupo ay term ng Passover yon. Kaya pag nakita natin yung table, di ba sa Psalms 23, you prepare Mhm. a table before me in the presence of In the my presence of my enemies. Passover po yan. Pero ano yan, in the future. Oo, Passover yan. Ayan. So, ngayon, ang nakikita diyan sa Book of Revelation, God the Messiah will actually have a Passover habang pinarurusahan ang Antichrist. Kaya pala, in the presence of my enemies. The presence of my enemies. So doon na babanatan ng Panginoon ng ano. At makikita natin dito, meron din darkness just before yung elimination ng yung first and second beast, no? So yan yung futuristic event, no? What about unleavened bread? Anong futuristic event nito? Ito po yung millennial kingdom. So dahil during that time, sinless ang earth. Wala na yung mga beast, wala na yung mga sinners, patay na. Si Satan nakakulong sa sa abyss. For 1,000 years magre-reign ang Messiah. Ito po yung fulfillment ng Feast of Unleavened Bread. And of course, it relates din sa Sukkot, God with us, di ba? So, pero ito yung portion na yon, no? What about yung first fruit? Yan, first fruit, di ba? So, again, kung maalala natin, ang first celebration ng um, first fruit is on the 50th Jubilee, no? Na kung saan ay nakapasok na sa promised land ang mga Israelites. In the last days, mga kapatid, mga kaibigan, pag dumating ang Messiah, sabi niya dadalhin niya yung mga tao niya pabalik sa land of promise sa Israel. Ito naman yung celebration ng first fruit. Ito naman yung prophetic event ng first fruit. So kasi yan yung nangyari in the beginning, yan din ang mangyayari towards the last days, no? So reflection lang yan ng mangyayari. So kaya ang mga kapistahan ay inaano natin, tawag dito, sineselebrate natin para matutunan natin, maalala natin ang mga sequence ng events kasi ang mga kapistahan ng Panginoon, ito ang timetable of God's salvation for mankind, no? Ito yung timetable niya. Kung hindi natin alam to, ay kung ano-ano na lang, mga prophecy dito, prophecy Mhm. doon, tapos mali-mali naman, tapos try again. Oo, Oo. mali na naman. Kaya So, uh, ang lahat ng feast ay hindi natin ma-observe kung hindi natin uumpisahan sa pisa correct. Oo. sa tamang Yun, panahon. yun ang tamang Ayon sa instruction ng Panginoon. correct. Oo. So, doon natin makikita na talagang kailangan natin i-observe ito kasi ito yung mga mangyayari in the future, eh. Kaya actually sa Sister Deb, kung Mm. maalala mo, meron tayong bakanting upuan para kay Elijah. Kasi ang expectation, ang teaching is darating si Elijah before the great and terrible day of the Lord. Ngayon, tinanong si Yeshua diyan regarding that, ang sabi niya, si John the Baptist, si Elijah. Ibig sabihin, hindi si Elijah the person ang darating, kundi yung Elijah the office o yung position, yung position ni Posisyon. Elijah. Mm. Sa ngayon, ito rin yung magiging isa sa dalawang witnesses, no? In the future. So, bago dumating yung pangalan nito, yung Messiah, ay darating muna yung witness. Which is, sino bang witness? Si John the Baptist, di ba? Siya yung nagsasabi na prepare the way for the Lord before um, make the way of the Lord straight. Sabi niya, di ba? So, kasi tinanong siya, who are you? Kung hindi ikaw ang Messiah, kung hindi ikaw yung prophet, who are you? I am the voice
calling from the desert. Sabi niya, prepare the way of the Lord. So, si John the Baptist, siya yung Elijah, no? Functioning sa office ni Elijah. Ngayon, sa second coming ng Panginoong Yeshua, ang magtatayo sa office ng Elijah ay yung tinatawag na Moshiach ben Yosef. Yan yun, ano. Hindi po ito antichrist, hindi ito. Siya yung magiging leader ng Israel na kung saan siya ay siya ang magtatayo ng temple, hindi po ang antichrist na magtatayo ng temple. Ang antichrist po ang di-destroy at magbababoy ng temple, hindi po yung ano. Pero itong katulad din ni John the Baptist na pinatay din siya just before ng glorification ng Messiah. Yung witness na ito, isa sa dalawang witnesses, which is sa office ni Elijah, which is I believe ang office ito ng Moshiach ben Yosef na prophesy ng mga isins, no? Na Mm. prophesy din ni Jacob. Prophesy ito ni Jacob, Sister Deb, eh. Oo. Noong time na sinabi niya sa mga anak niya, I will tell you what will happen in the last days. Matatagpuan po natin to sa last chapter ng Genesis, no? So sinabi niya dito na si Joseph will have a crown and a bow. Ngayon, later on, makikita natin sa Book of Revelation, yung first white rider, first white horse rider, ay may crown at may bow, no? Kasi siya ang magfa-function as siya ay magpe-prepare the way ng Messiah, no? Um, ang mga Jew would think that he would be the Messiah, pero hindi siya yung the way na ang katulad kay Yeshua na we believe that the Messiah is God, no? Um, in this case, ang mga Jew naniniwala na ang Messiah tao. At ito yon, no? Kaya Moshiach ben Yosef kasi suffering servant siya. Siya yung Messiah, son of Joseph. That ito siya yung tatalo ng mga kalaban ng Israelitas. Ngayon, talagang pinagtutulong-tulungan ng Israel, eh. So, hindi Mm. ko alam kung kailan yan mangyayari, pero ang mangyayari nito, tatalunin ng Israel lahat ng kalaban niya. No? Itatayo ng Israel ang temple nitong Moshiach ben Yosef. Kaya akalain ng mga tao, itong taong ito, itong leader ng Israel, siya yung Antichrist. Mm. Oh, kasi tatayo niya yung temple, eh. So ito na. Kaya kakalabanin siya. He will be hated by the whole world, including mga Christians. Kasi akala siya yung Antichrist. Pero hindi siya po ang Antichrist. So ire-restore niya ang sacrificial system. Tapos isa siya sa dalawang witnesses. Yung other Mm. witness ay yung high priest. So kasi sa Book of Zechariah, dalawa ang witnesses doon na sinabi niya na ito yung lampstand before God. Si Zerubbabel, yung leader, at si Joshua the high priest. Ngayon, sa Book of Revelation, may dalawang witness din. Isang and God called them as the lampstand before God. So ito naman yung leader ng Israel, which is Moshiach ben Yosef, at ito yung high priest. Tapos sinasabi doon na magpo-prophesy sila for 3.5 days. It's actually 3.5 years. Mm. Ibig sabihin ng prophesying, ituturo nila ang Torah, Sister Deb. Mm. Ituturo nila ang sacrificial system ulit and everything. And then papatayin itong taong ito. Itong dalawang witness na to. And the whole world will celebrate kasi akala nila napatay yung Antichrist. Mm. Pero actually yung pumatay sa kanila yung Antichrist. Baliktad. Oh, baliktad ang pagkakaintindi. So, pero I think ire-resurrect sila ng Panginoon sa presence nila, ire-resurrect yung dalawa. mm. Ngayon, too late na. So anyways, yan yung Kaya oh.
Ito ngayon, Brad, yung napakahalaga, bakit palagi nating tinatalakay ang weekly Torah portions. Kasi dito lang natin may intindihan at mauunawaan yung mangyayari sa future at ang makakaunawa lang niyan yung naalam ang Torah, nakakaunawa at sumusunod at nagpa-practice. Kaya hindi tayo maliligaw, Brad. Tama yan. Hindi Kasi maliligaw ang lahat ng mga nakikinig, nagbabasa at nakikipag-aralan sa atin during Sabbath. yan. Sabi ng Panginoong Yeshua sa John 14:21, He who has my commandments and teaches them, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Loves me, yes. And Okay. he who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and reveal myself to him. So, Yun ang pinakamahalaga doon, yung pinaka-secret doon. He will reveal himself. so ipapakilala niya, ituturo niya sa atin. Kaya Yung mga, napakahalaga pa rin ang obedience. Ang tunay na nagmamahal ay sumusunod sa Panginoon. tanda Okay. natin yung keyword doon, he who has my commandments and keeps them. Yeah. And keeps them. Oo. Hindi lang yung Ilang, alam, hindi lang oh, yung alam, kundi yung ginagawa. nasa gawa. Yes. At Oo. tinuturo. Tapos yun pa ang tinuturo nila. Yan. Okay. So kaya So, napakasaya ng ano, Passover. Actually, Sister Deb, ayun, hindi ako nakapunta dyan. kaya nga eh. Di Kaya ba, hindi kaya ng katawan ko, Brad, kasi may problema pa palang, may oh, problema pa tayo sa health. Kaya ngayon, okay na yung mga pain ko oh, na ano na-arrest na. nako-correct na, nako-correct. Di ba, sa next Passover, Sister Deb. Oh, Next year in Jerusalem. yan. So, yan ano. Kaya Okay. masaya ang ano natin kasi yung iba, ang kapistahan lang nila, Christmas, Christmas, New Year. Ano? Oh. Ah, May, tayo, tayo may meron tayong Easter pa. Passover, May meron Easter. tayong, Yung meron first fruit tayong, ng Panginoon, ginawa nilang Easter. oo, Anyway, ginawa nila. oo, meron pa tayong Pentecost, meron tayong Feast of Trumpet, yun Yeah. ang year natin, meron tayong Yom Kippur, meron tayong Sukkot, tapos meron Tapos tayong lahat may pa. significance sa past, present, and future. Yeah, Yung celebrate ng tao sa buong taon, walang significance sa wala lang. mga utos ng Panginoon. Walang ano, wala lang. Puro traditional lang Ah, at commercial yeah, no, pagkakita. unfortunate. It's unfortunate. Okay. Pero ganun talaga. Ay, Anyway, wala. Brad, Thank you, so. i-conclude na natin. Sige, Sister Deb. Baka saan pa tayo mapunta ng topic. Okay, in conclusion, yung tinalakay ni Brother Richard tungkol sa Passover, from Passover to unleavened bread to first fruit, lahat po ito ay sunod-sunod na celebration and observance ng utos ng Panginoon na wag nating kalilimutang i-observe. Ito ay this is an appointment ng ating Panginoon sa lahat ng mananampalataya. At ang message nito ay nakasentro sa freedom, perseverance, faith, and family. Palaging nakasama dito yung buo ang family during Passover. Right, Brad? Yan. Tapos pag unleavened bread, lahat sila kumakain ng unleavened bread every day for 7 days. And then for the first fruit, ito ay pagpapaalala, lahat nakasentro kay Yeshua HaMashiach, sa ating tagapagligtas. Kaya nga, sino ba, kumbaga sa ano, questionin pa ba natin yung mga bagay na inutos ng Panginoon? Kaya, Samantalang sinicelebrate nga yung mga hindi niya inutos. At ganun din, nakasentro din dito yung tunay na pagliligtas ng Panginoon. Ang pagliligtas ng Panginoon hindi lang spiritual, hindi lang by faith, kundi physical, ililigtas din niya tayo. Kahit ngayon pa lang, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil sa kanyang mga pangako. At sabi nga niya, yung pangako ay para lang doon sa sumusunod. yun. So, wag mong i-claim yung pangako, hindi ko sumusunod, di ba? At ganun din ang kanyang mga pangako sa mga sumusunod at nagmamahal sa kanya. Sabi nga, sino nagmamahal? Sino sumusunod? Siya ang tunay nagmamahal. Ah, Okay, so balik natin, Brother Richard, para sa closing prayer.
Tayo po manalangin ay Ama namin na nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito na nakapag-discuss po muli kami patungkol sa Pesach, sa Feast of Unleavened Bread, sa First Fruit at mga iba pang bagay na napag-usapan. Nawa Panginoon, ito ay magdulot ng interest sa mga nakapakinig na lalong magsaliksik ng katotohanan, hanapin sa inyong Torah, sa inyong Biblia, ang mga pinag-usapan namin, ang mga nabanggit, para ito po ay mapag-aralang maigi ng bawat isa at maisabuhay. Ang pinaka-importante ay maisabuhay po namin ang mga na ituturo nyo po sa amin. Pagpalain nyo po ang radio station na nagbibigay sa amin ng pagkakataon, ang Wow Smile Radio, at ang mga kapatiran na patuloy na nakikinig ng inyong salita. Panginoon, ay nakapagbigay kami ng papuri at pasasalamat sa inyo dahil kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap nito. So ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So sa muli, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Visaya Ministries Canada and Light of Visaya Sorsogon Ministries. Dito pa rin sa Wow Smile Radio 99.9 FM. Ang ating tinalakay ngayon ay nakapost sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At i-follow niyo po kami upang mapamasubaybayan niyo lahat ng mga kahit yung mga previous lessons na tinalakay dito sa radyo. And see you next Sabbath, every 2 p.m. ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Pervelo, kasama si Brother Richard Sison, na patuloy na nag-iiwan ng kapayapaan at kasaganaan para sa mga nagmamahal at sumusunod sa ating Panginoong Yeshua Masiya. Shabbat Shalom. Shalom! Shalom.